Ikinanta ng isa sa tatlong suspect ang mastermind umano sa pagpatay sa isang negosyante sa Bulacan na ipinadispatcha umano ang labi sa pamamagitan ng pagsilid sa drum. Pareho yan sa ginawa sa kapatid ng aktres na si Rochelle Barameda na dumulog na rin sa NBI para naman sa fingerprint analysis sa suspect. Ang pinag-awayan umano at tinutukang motibo, alamin sa aking pagtutok. 200,000 piso umano ang ipinangakong ibabayad ng mastermind sa umano'y mga gun for hire na sina alias Noli at alias Mervin para itumba ang 62 taong gulang na biktimang negosyante. Sa pakiusap ng pamilya, hindi napapangalanan ng biktima na natagpo ang nakasilid sa isang drum sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong buwan. Nagbigay itong mastermind ng paunang bayad na 100,000. Pag na-accomplish nila yung trabaho nila na ito nga, patayin tong biktima, yung businessman, ibibigyan pa ulit ng karagdagang 100,000. Ayon sa QCPD, kasama sa utos ng mastermind, nakuna ng video ang biktima bago ito patayin hanggang sa isilid sa drum sa Kaitapon, Kalaunan. Ito ang lumabas sa investigasyon ng QCPD nang umamin sa kanila ang isa sa tatlong mga suspect sa pagdukot sa biktima na nangyari nitong January 5. Sa extrajudicial confession niya, ayun po, sinakal nila ng electric wire. Minamando pa ka ng mastermind na patagalin nyo ng mga 5 to 10 minutes para siguradong patay na talaga yan. Pagkapatay, inutusan sila ng mastermind na itapon sa kahit saan. Sa statement na binigay ng saksing hawak ng QCPD, dinukot ang biktima ng dalawang armadong suspect ganap na alas 7 ng umaga paglabas ng biktima sa inuuwian nitong subdivision sa Quezon City. Walang hawak ang QCPD ng sa abduction dahil based ito sa statement ng witness. Unang nadakip sina alias Noli at alias Mervin, makaraang mamukhaan nito at matrace ng QCPD nang mag-withdraw ng pera sa ATM mula sa account ng biktima. Nakita po doon sa CCTV footage na yung nag-withdraw doon sa account ay hindi po yung kanyang father, kundi po yung dalawang suspect. Ang itinuturong mastermind naman, nadakip kinabukasan makarang kumontak at makipagkita sa dalawang suspect na lingid sa kanyang kaalamay, hawak na pala ng mga pulis. Tumawag through messenger dito sa mga dalawang suspect at nung sinagot, nagkausap sila na they agreed na to meet somewhere here dito sa isang fast food chain sa Mandaluyong. Sa investigasyon ng QCPD, matagal nang magkakilala ang mastermind at ang biktima at ang ugat ng krimen, away umano sa lupa. Lahat ng mga transaksyon, lalo na sa lupa, nagkakasama yan. Nagka-interest rin siguro itong victim natin, kaya yun ang nangyari sa... Ang Quezon City Prosecutor's Office tinanggap na ang reklamong kidnapping with homicide na isinampa ng QCPD laban sa mastermind at kina alias Noli at Mervin. Naniniwala ako na yung mga ebidensya natin ay matibay. Yung isa sa mga suspect kasi natin, nagbigay ng kanyang extrajudicial confession. At ibig sabihin, yun po ay yung isa sa pinakamatibay sa lahat na inamin niya yung ginawa nilang krimen. Kinumpirma rin ng QCPD sa GMA Integrated News na tatayong testigo laban sa mastermind at kay alias Noli, si alias Mervin. Ayon sa QCPD, nadamay lang ito sa kaso. Akala niya magbabantay lang ng farm. Ngayon, nabigla lang siya. Actually, napakalaking tulong yan. Tingin ko sa magiging kahinatnan nito, 100% na makukonvict to mga to. Hindi niya kasi may knowledge siya sa krimen. Gusto niya para mabigyan ng katarungan man lang yung family ng biktima. Hindi na nagbigay ng komento si alias Mervin. Si alias Noli naman. Pasensya na po talaga. Ang sinasabing mastermind naman ng aking makaharap kanina, tumangging magkomento sa kasong ito. Pati na sa akusasyon ng dating aktres na si Rochelle Barameda na siya rin ang isa sa mga iniugnay noon sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Ruby Rose, pero kalaunay naakwit din sa kaso. Si Ruby Rose Barameda ay pinatay, isinilid at sinemento sa drum bago itinapon sa Manila Bay noong 2007. Ano po masasabi nyo? Kayo ho ba yun? Abogado na pabahalag. Oho. Anong masasabi nyo sa pamilya Barameda na kayo iniugnay pa rin dito? Wala po akong masasabi. Abogado na pabahalag. Okay. Si Barameda dumulog kanina sa National Bureau of Investigation para humiling ng fingerprint analysis.
upang makumpirma ang kanyang alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.